Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Kalusugan ni ex-President Rodrigo Duterte, muling pinasusuri bago ang ICC trial sa Nobyembre. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Gaganapin na sa November 30 ang simula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang 3 counts of crimes against humanity na isinampa ng International Criminal Court o ICC. Ito ang inununsyo ng Pre-Trial Chamber 3 sa isinagawang status conference kahapon kung saan kinatigan ng hiling ng prosekusyon na simulan nito sa huling araw ng Nobyembre. To start a trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. Ayon kay Corner, magiging araw-araw ang paglilitis hanggang sa mag-recess ang korte o pagdating ng Christmas break. Bukas din ito na ma-adjust depende sa kalalabasan ng medical assessment ng dating Pangulo. Base kasi sa rules ng Rome Statute, kailangan ng pisikal ng humarap ni Duterte sa paglilitis kaiba sa ibang mga court proceeding. Naghain ng motion dito ang kampo ni Duterte na pinanguna na ngayon ni Attorney Peter Haynes kung saan ang resulta ng kanyang medical exam noon ay para lamang daw sa naging confirmation of charges hearing. Kinatigan ito ni Corner ay pinagutos ang agarang medical examination sa dating Pangulo mula sa mga nagsuri sa kanya noon. Samantala, inaasa namang ipatatawag ng prosekusyon ang aabot sa 60 hanggang 70 na testigo kung saan 31 rito ay mga insider witness. Magdaragdag din daw sila ng mga panibagong insente na may kinalaman sa kaso, bagay na kokontra naman ng kampo ni Duterte. Sa huli hiling ng Pre-Trial Chamber 3 na gawing efficient at effective ang isasagawang paglilitis upang mapabilis ang paglalabas ng desisyon. Binigyan niya rin ng kanyang-kanyang deadline ng bawat panig sa pagsasabi ng trial brief o tala ng kanilang mga ilalatag na testimonya at diskusyon bago ang November 30. Magiging katuwang ni Corner bilang mga presiding judge sina Judge Kibong Pek at Judge Nicolas Gilu. Gaganapin ang sunod na status conference sa darating na June 23 at muli itong susundan sa July 14. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Attorney Jimenez sa agwat ng insidente at pagreklamo, parang medyo malayo. Ipinunto ni Attorney Danielito Jimenez, Legal Counsel ni Rob C. at Vel Bacosa, na malayo ang agwat ng insidente at pagsampa ng reklamo ni Quezon City Councilor Alfred Vargas at ng kanyang asawang si Yasmin Vargas sa pagsasampa ng kaso. Ayon sa abogado, nangyari ang insidente ng bullying sa anak ni Vargas noong Pebrero, ngunit nagsampa lamang aniya ng kaso nito noong Abril. Samantala, tumangging sumagot si Jimenez kung na-offend ba sina Vargas sa dating Facebook post ni Bacosa, na umano'y sinigawan sila at ng kanyang anak ng isang public official dahil hindi ito pinangalanan sa naturang post. Hindi naman tungkol sa bullying ng mga bata. Hindi po ako makapagsasagot yan. Siguro ang magandang tanungin po ninyo yung kabila. Ako lang po ay tinatanong nyo kasi kung ano ang nagdalang insidente po ay February 14. Ang reklamo sinampa Abril. Kung under normal circumstances, kung ikaw ay biktima ng trauma, dapat yan agad-agad sinasubject mo sa psychological trauma, evaluation, at kaagad-agad, no? Magre-report ka either doon sa eskwelahan, kung ito'y eskwelahan, o kung anumang institution, o di kaya sa kapulisan, o di kaya magkaso ka kaagad. Pero base doon sa series of events po kasi, di umano pa nga ang allegation ay may previous bullying daw na highlight lang nung February 14, pero ang reklamo po mga lumalabas po Abril. Oh, sabihin na natin February parang yung... medyo malayo po. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition.